Sumapit ang 10:00 ng gabi. Ang sabi ni Sir Boris, "Handa na ako, Eric. Kaso, hindi ako sigurado kung tatagal ako dahil nakadami din ako kanina doon sa pagpapamasahe natin. Doon ka lang tumayo sa may pintuan ng kwarto ni Lalin. At kapag hindi ko matapos ay ikaw ang tatapos." Sabi ko naman, "Sigurado kayo dyan, sir?" "Oo naman. Sa maghapon nating pagsasama, may sinabi ba ako na hindi ako sigurado?" Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Sa totoo lang, ayoko sanang marinig pa ang gagawin niya kay Lalin dahil masyado na akong naaawa sa dalagang yon. Masyado pa siyang bata para sa ganoong trabaho. Kahit pa sabihing iba ang sinasabi ng kanyang katawan, kahit kasi 17 years old pa lang siya, para na siyang 20 years old sa pangangatawan. Saktong-sakto na sa hugis sa lahat ng bahagi at gifted din. Maaaring yon ang isang dahilan kung bakit siya nakursunadahan ni Sir Boris. Sumunod na nga ako sa may second floor at doon naupo sa gilid ng pintuan. Naririnig kong umiiyak si Lalin pero hindi siya nanlalaban. Napapakamao na lang ako dahil hindi talaga ako sumasang-ayon sa ganoong sitwasyon. Pero anong karapatan kong humarang sa ganoong pangyayari? Mismong pamilya ni Lalin ang nagbenta sa kanya at hindi yun birong halaga. Ang sabi sa akin ni Sir Boris na 1 milyon ang kabuuang binayad niya sa pamilya ni Lalin. Kaya sino ako para makialam sa ganoong kalakaran? Ako nga mismo ay bilanggo din sa ganoong kasunduan. Makalipas ang 10 minuto, bumukas na ang pintuan. Ang sabi ni Sir Boris, "Pumasok ka rito, Eric. Ikaw nang tumapos. Wala talaga ako sa kondisyon dahil naubos ng lakas ko kaninang umaga." Nakatingin ako sa mukha ni Lalin na luhaan. Nakatayo lang ako ng tuwid at hindi ako sigurado kung anong dapat kong gawin. Nang bigla akong bulyawan ni Sir Boris. "Ano pang hinihintay mo, Eric? Kilos na't manonood ako." Mas lalo akong nanlamig dahil gagawin ko yon nang may nakatingin. Noong ibalik ko ang tingin ko kay Lalin, nakita ko siyang tumango. Doon ako napanatag ng kaunti. At least, siya mismo ang nagbigay sa akin ng permiso na gawin yon. Dahan-dahan na akong kumilos at sinimulan ang trabahong iniutos sa akin ng aking among si Sir Boris. Tuwang-tuwa naman yon dahil ang galing ko daw. Nakaka-enjoy daw kaming pagmasdan. Narinig kong bumulong si Lalin sa akin. "Sige lang, Eric, gawin mo lang. Mas gusto ko na ikaw ang gumawa kaysa siya." Tapos lumalaban na rin siya. Kaya nawala na sa isip ko na naroon si Sir Boris at mas naging seryoso na ako sa aking ginagawang trabaho. Noong makatapos masayang sinabi ni Sir Boris, "Congratulations, bata. At least hindi na sayang ang ginastos ko dyan. Mula ngayon ay ikaw muna ang magtatrabaho sa kanya hanggang sa masanay na siya. Tsaka, ayoko nang masikip. Nahihirapan ako eh." "Malinaw ba tayo doon, Eric?" "Opo, boss." Sagot ko pa. Tapos iniwan na kami ni Sir Boris dahil matutulog na daw siya. Sakto na raw ang kanyang mga nagawa at napanood sa gabing yon. Noong wala na siya, humingi ako ng sorry kay Lalin. Pero sabi niya, "Eric, hindi mo kailangan mag-sorry. Kaya nang sabi ko, mas gusto kong ikaw ang gumawa kaysa kay Boris. At gaya ng sabi niya, gawin mo daw ng madalas para masanay ako." "Sige na, Eric, isa pa." Sabi ko naman, "Sigurado ka dyan? Nanginginig na nga mga tukod mo. Tsaka madami ng bahid ang mga sapin." "Ayos lang ako, Eric. Handa pa akong tiisin para isang sakit na lang. Sige na please." Wika niya
Kaya hindi na rin ako tumanggi pa dahil hindi ko kayang ipagkaila na nagugustuhan ko siya. Lalo at alam kong ako ang una. Nung sila kasi ni Sir Boris ay hiningil na daw ng todo si Sir. Kaya sumuko na at ako na ang inutusan. Noong makatapos kami sa pangalawa ay tila nawalan na siya ng malay. Pilit kong ginigising pero hindi na masyado nagre-react. Kaya binuksan ko ang ilaw. Tapos sinimulan ko siyang punasan ng towel na binasa ko ng maligamgam na tubig na may kaunting alkohol. Binuhat ko rin muna siya at inilagay sa mahabang sopa sa loob ng kwarto. Dahil magpapalit ako ng sapin ng kama. Noong mapalitin ko na ang sapin ay muli ko siyang ibinalik doon. Tapos saka ko siya sinubukang gisingin. Darlene, okay ka lang? Sumagot naman siya ng mahina kahit nakapikit. Eric, ayos lang ako. Pero wag mo akong pababayaan ha. Sabi ko naman, oo sige. Maiwan muna kita. Bababa lang ako. Ikukuha kita ng pagkain. Anong gusto mong pagkain? Sabi niya naman, tinapay lang at mushroom soup. O sige, magpahinga ka na muna dito. Mainit ka na oh. Tumango lang siya kahit nakapikit. Dali-dali na akong bumaba at nagluto ng mushroom soup. Tapos pinainit ko sa oven saglit ang tinapay para hindi naman sobrang lamig, lalo at galing yun sa ref. Pagkaakyat ko ay pinakain ko siya muna bago ko siya pinainom ng gamot. Noong makatapos ay sabi niya, Eric, ayos lang na kung dito ka matulog, tabihan mo ako. Hindi ako sanay matulog mag-isa. Tsaka masama ang pakiramdam ko ngayon. Oo sige. Wika ko pa at kinumutan ko na siya. Tumabi na din ako. Narinig ko siyang humihikbi ng mahina habang nakatalikod sa akin. Hindi na lang din ako nakialam dahil alam ko naman ang dahilan nun. Kahit sino ay magluluksa kapag ibinenta ka ng mga magulang mo sa isang mayaman na mukhang halimaw at titira ka sa isang mansyon na parang isang preso. Hindi ko alam kung anong oras na siya nakatulog noon. Nakatulog dahil nauna na akong hinila ng antok. Noong magising ako ay 8:00 na. Nakita kong tulog na tulog pa si Darlene. Hinawakan ko siya sa may pisngi. Mainit siya pero hindi na masyado. Dahan-dahan na akong bumaba ng kama at bumaba sa unang palapag. Naabutan kong na doon si Manang Alodia. Nakapagluto na ng mga pang-almusal. Good morning po Sir Eric. Magandang umaga rin po Manang. Si Sir Boris po, bumaba na ba? Hindi pa sir. Sir, pwede ka na po mag-almusal. Nakahanda na ang mga pagkain. Tingnan ko ang mga pagkain sa lamesa. May tosino, beef tapa, hot dogs at itlog. May rice cooker na bagong sinaing na kanin ang nakalagay. At may isang nakatakip ng Tupperware na sinangag na mananlaman. Kumuha ko ng isang malaking mangkok at naglagay ako ng maraming kanin. Tapos beef tapa, tosino at itlog. Manang, doon na ako sa may terrace kakain ha. Okay po sir. Sir Eric, brewed coffee gusto niyo po ba? Ipagdala ko kayo doon? Sige po Manang. Tapos pakilagyan ng creamer at asukal. Okay po. Isusunod ko na lang doon. Sagot niya. Tapos nagpunta na ako sa terrace. May lamesa naman kasi doon at mga bakal na upuan. Sumalampak ako sa upuan dahil malaking bakal na sofa yon at nagsimulang kumain. Pero nakatulala ako dahil ang lalim ng iniisip ko. Iniisip ko kung hanggang kailan kaya ganoon ang buhay ko. Alam kong masaya yon at exciting para sa karamihan. Pero hindi ko nakikitang maganda ang ganoon.
Pakiramdam ko ay parang damay na rin ako sa mga kasalanan ni Sir Boris. Pero anong magagawa ko? Isa rin akong bilanggo sa ganoong sistema at walang kalayaan na pumili ng desisyon. Siguro sasakyan ko na lang ang ganoong buhay hanggang sa mamatay yung si Sir Boris. Sa taba niyang yon at sa lakas niyang kumain, siguradong high blood yon at hindi malayo ma-stroke na lang bigla. Doon na ako makakalaya. Kung hindi uuwi ang isa niya pang kapatid at ako pa rin ang kunin nakatiwala sa bahay. Natauhan na lang ako noong maramdaman kong tinatapik na ako ni Manang Alodja. Sir Eric, eto na po ang kape nyo. Kanina ko pa kayo tinatawag pero mukhang napakalalim ng iniisip nyo. Dahil tulala kayo. Ano po bang ginawa nyo kagabi at mukhang puyat ka? Yung babae ba sa itaas, pwede ko na po bang hatira ng pagkain? Pinoproseso ko pa lang sa isipan ko ang mga tanong ni Manang Alodja nang may nagsalita sa likuran. Alodja, bakit mo tinatanong yan kay Eric? Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? Na pagluluto at paglilinis ng kusina ang trabaho mo. Trabaho ni Eric ang mag-asikaso at magpakain sa bisita ko sa itaas at hindi ka pwedeng umakyat sa itaas kung hindi sinasabi ni Eric. At ayokong marinig na magtatanong ka pang uli ng mga pangyayari sa pamamahay na ito. Simula pa lang ay binalaan na kita. Pinuputulan ko ng dila ang madadaldal at binubulag ko ang mga mahilig mag-usisa sa bagay na hindi saklaw ng kanyang responsibilidad. Noong mapatingin ako kay Aling Alodja, ay nakita kong putlang-putla siya na halatang matindi ang takot kay Sir Boris. Pasensya na po Sir Boris, hindi na po mauulit. Patawaran niyo na po ako. Sige po, doon ako sa kusina. Sinamaan lang yun ang tingin ni Sir Boris at hindi na sinagot pa. Noong wala na ang matanda, sabi ni Sir Boris, Eric, kamusta si Lalene? Ayos naman po sir, pero kagabi inapoy ng lagnat. Doon nga ako natulog sa kwarto niya dahil nagmonitor ako kung tataas pa ba ng sobra. Dahil baka kailangan na natin siyang isugod sa ospital. Pero noong madaling araw ay bumaba naman ang lagnat niya dahil sa pinainom kong gamot. Magdamag din yun umiiyak, kaya sa tingin ko mag-uumaga na rin yung natulog. Tulog pa siya ngayon noong iniwanan ko sa kwarto. Sabi naman ni Sir Boris, tama yung ginagawa mo. Aalis ako ngayon dahil pupunta akong Maynila. Ihatid mo ako sa airport at 2 buwan ako doon. Gusto ko pagkabalik ko ay handang-handa na si Lalene sa akin. Kaya trabahuhin mo ng 3 beses sa isang araw para siguradong maluwag ng pagpasok ko sa susunod na dumalawak muli sa kanya. Okay sir. Pero siguro pagpahingahin muna natin ng 1 linggo para gumaling muna ng tuluyan. Masyado nang matagal ang 1 linggo, Eric. Tandaan mo, pagka uwi ko't hindi pa yan handa, ay ikaw ang sisisihin ko. Kaya 2 araw lang ang pahinga na ibigay mo sa kanya. Tapos simulan mo na agad. Okay po sir. Maiksing wika ko pa at ipinagpatuloy ang pagkain nang sumigaw si Sir Boris. Alodja, ikuha mo nga ako ng pang-almusal. Kagaya ng kinuha ni Eric. Pero doblehin mo ang dami ng ulam ha. Tsaka kape na rin. Okay po sir. Tila takot na sagot ng matanda sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay dala na ni Manang Alodja ang mangkok triple sa ginamit ko. Nag-uumapaw yun sa kanin at ulam. Nakita kong nagniningning ang mata ni Sir Boris na nakatingin sa mga pagkain at agad nagsimulang kumain. Ako naman ay patapos na at umiinom na lang ng kape. Matapos niya makakain ay umakyat na siya sa kanyang kwarto dahil maghahanda na daw siya sa kanyang pag-alis. Noong bumaba
ay iniabot sa akin ang 2 bundle ng pera. Eric, heto ang pera para sa budget nyo sa pagkain. Ikaw nang bahala sa mga bibilihin mong pang-ulam dito. Okay po sir. Sagot ko pa, tapos sumakay na kami sa may sasakyan dahil ihahatid ko pa siya sa airport. Pagkahatid ko sa kanya, ay dumaan muna ako sa grocery para bumili ng mga prutas at alak. Naisip kong bumili ng mumarahing alak na iinumin ko sa gabi. May sariling problema din ako na hindi ko pa nagagawang maipagluksa. Kailangan ko ng oras para magluksa sa sinapit ng aking buhay. Pagka-uwi ko ay pinuntahan ko rin si Lalaine. Tulog pa siya, pero nung umupo ako sa kama ay nagising siya at yumakap sa hita ko. Sabi ko sa kanya, "Kamusta ka na?" Sabi niya naman, "Heto, medyo mabigat pa din ang pakiramdam. Masakit at mahapdi pa din doon." Sabi ko naman, "Sorry ah." Sabi niya naman, "Wala kang kasalanan sa mga nangyayari. Pareho tayong alipin dito. Ginagawa lang natin kung anong pinag-uutos sa atin. Kaya huwag kang mag-sorry. Tsaka, gaya ng sinabi ko kagabi, mas okay ako na ikaw na muna ang gumawa kaysa kay Sir Boris." Sabi ko naman, "Kaya mo bang tumayo? Tara, baba ka na para makapag-almusal." Si Boris, baka makita niya ako." "Wala siya, lumuwas ang Manila. 2 buwan daw siya doon. Kaso may mahigpit siyang bilin sa akin. Kailangan daw natin gawin ng madalas para pagbalik niya ay ready ka na sa kanya at hindi na siya mahirapan." Sabi niya naman, "Oo, payag ako." Alas siya, kakasabi pa lang na masakit at ma-update tapos payag agad. Kailangan natin sumunod sa utos, diba? Oo nga, pero sinabi kong magpapahinga ka muna ng 2 araw bago natin sisimulan ang proseso para hindi ka mabinat. Ngumiti naman siya sabay sabing, "Gusto na talaga kita, Eric. Ikaw lang ang lalaking nakita ko na sobra-sobrang pag-care sa akin. Kung hindi pa ako tumango sa'yo kagabi, parang gusto mo nang suwayin ng utos ni Boris eh." Sabi ko naman, "Oo, tama ka. Kaya malaking tulong yung senyas mo sa akin na pumapayag ka. Nag-aalangan din kasi ako talaga." "Sige pala Eric, alalayan mo na ako. Mas gusto kong kumain sa baba kaysa dito." "Okay, sige." Sagot ko pa at inalalayan ko na siya. Pagkarating sa baba ay nakayuko si Aling Alodia at hindi tumitingin kay Lalaine. Ang usapan kasi nila ni Sir Boris na bawal siyang makialam sa kahit anong issue sa loob ng pamamahay o sa kahit anong pangyayari, mabuti man o masama. Malaki rin ang pagkakautang ng pamilya ni Aling Alodia kay Sir Boris. Maging ang lupang kanilang tinitirhan at bahay ay paggawa ni Sir Boris. Kaya kapag nagalit si Sir Boris sa kanya, ay mawawalan sila ng tirahan pati na trabaho. Kaya nakayuko na lang siya noong makitang paparating kami ni Lalaine. Sabi ko na lang, "Aling Alodia, doon ka na lang po muna sa labas. Ako nang bahala mag-asikaso dito. Tatawagan na lang kita kapag tapos na kami dito." "Okay po Sir Eric." Sagot niya at dali-dali nang lumabas sa pintuan sa may kusina. Sabi naman ni Lalaine, "Grabe dito no. Kahit katulong, halatang takot na takot kay Sir Boris na hindi tumitingin sa akin eh." "Oo, tama ka. Kagaya natin, hawak rin sila ni Sir Boris sa liig. Na hindi lang kabuhayan nila, pati kaligtasan din nila. Kaya aralin mo nang mabuhay sa ganitong sistema. Dahil baka habang buhay ka na dito." Sabi niya naman, "Ayos lang sa akin Eric na ganito. Basta kasama ka. Sana huwag kang mawawala." Sabi ko naman, "Sa tingin ko matagal
Matagal-tagal pa bago ako mawala. Dahil second day ko pa lang dito eh. Ha? Ibig sabihin, same day lang tayo magsisimula sa mansion na to? Oo. Ngumiti naman siya ng matamis na tila hindi naisip na hindi yon isang bakasyon, kundi isang presuhan ang mansyon ni Sir Boris para sa mga naglilingkod sa kanya. Agad na nga siyang kumain. Kanin na sinangag, hotdogs at pritong itlog lang ang kinain niya. Tapos binigyan ko siya ng fresh fruit juice. Saka ko siya muling pinainom ng gamot. Sabi ko sa kanya, "Tara, akyat na tayo. Kailangan kong matulog. 4 na oras lang yata ang naitulog ko. Babawi lang ako kahit hanggang tanghali." "Doon ka na pala matulog sa kwarto ko." "Oo sige," sagot ko pa. Tapos tinawag ko muna si Manang Alodia at sinabing tapos na kami sa kusina at aakyat na. Pagkarating sa taas, natulog na nga ako. Pero nararamdaman kong hinihimas-himas ni Lalin ang buhok ko, kaya mabilis akong nakatulog ng malalim. Mabilis lumipas ang mga araw at wala nang lagnat si Lalin. Nagulat ako dahil siya na mismo ang nag-aaya sa akin na gawin yon. Kaya nagbistula tuloy kaming mag-asawa na bagong kasal na wala nang ibang ginawa kundi ang bagay na yon. At lalabas lang para kumuha ng pagkain. Kung ang bili ni Sir Boris ay gawin yon ng 3 beses sa isang araw, ay higit pa doon ang nagagawa namin. Dahil bata pa si Lalin, 17 years old lang. Ako naman ay 19. Kaya unlimited ang enerhiya sa katawan at mainit pa sa ganoong mga bagay. Makalipas ang 2 buwan, nagulat ako dahil noong sunduin ko si Sir Boris sa airport, ay iba na ang pangangatawan niya. Malaki ang ipinayat niya at maskulado na kaunti. Sabi ko naman, "Ano nangyari sa inyo, Sir Boris? Bakit pumayat kayo?" Sabi niya naman, edi araw-araw na sa corporate meetings, tapos sa gabi ay hindi na ako kumakain ng kanin. 2 mansanas lang ang kinakain ko, tapos workout ng 3 oras. Tapos swimming pool sa mismong hotel na 1 oras. Kaya malaki ang ibinaba ng timbang ko. At mas ready na ako ngayon sa mga kasiyahan na gagawin natin. Ano? Handa na ba si Lalin para sa akin? Sabi ko naman, "Siguro po sir. Ginawa ko po lahat para lang masunod ang gusto nyo. Kaya kayo na makakapag-judge kung sapat bang ginawa ko o hindi." "Sige, malalaman natin yan mamayang gabi." Sagot niya pa. Kinagabihan nga noon ay naroon lang ako sa may sala, naghihintay habang naroon si Sir Boris sa kwarto ni Lalin. Mahigit 1 oras ang itinagal niya doon, kaya nag-aalala na ako kay Lalin na baka nawalan na yun ng malay. Kahit papaano, hindi ko maitatanggi na natutunan ko nang mahalin si Lalin sa loob ng 2 buwan na pagsasama namin sa iisang kwarto na walang ibang ginawa kundi ang mahalagang trabaho na ibinilin sa amin ni Sir Boris. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakita ko nang bumaba ng hagdanan si Sir Boris. "Eric, ikuha mo nga ako ng wine sa kusina at 2 baso." "Okay sir." Sagot ko pa at mabilis ko siyang sinunod. Binuksan ko na rin yon bago ko dalhin sa kanya. Agad siyang naglagay ng puno sa baso niya at dire-diretsyong ininom. Tapos bumuntong hininga. Ako naman nakatitig pa sa kanya at hinihintay ang sasabihin niyang resulta ng trabahong iniwan niya para sa akin. Noong mapatingin siya sa akin ay sabi niya, "Uminom ka na bata. Deserve mo yan dahil good job ka. Hindi ako nahirapan at nakarami ako." Pagkasabi niya noon ay saka pa lang ako uminom noong alak. Siguro gabi-gabi ko munang pagtatrabahuhin si Lalin. Tapos baka sa susunod na buwan ay may bago tayong pipick upin.
Pero sa susunod na linggo ay magliliwaliw din muna tayo. O heto, ubusin mo na yan. Kaunti na lang yan, matutulog na ako. Dalawin mo na lang din muna si Lalyn bago ka matulog. Buhay pa naman yun noong umalis ako, pero nangihina. Okay po sir. Sagot ko pa, tapos inubos ko na yung natirang alak sa bote. Matapos ko yung mainom, dali-dali akong umakyat para kamustahin ang kalagayan ni Lalyn. Pagkapasok ko, nagmulat siya ng mata. Sabi ko kaagad, kamusta ka? Wika ko sabay hima sa noon niya para mahawi ang buhok sa muka. Ayos lang ako, Eric. Bakit ang sabi ni Sir Boris, sobrang nanghina ka daw? Acting ko lang yun para tumigil na siya. Sobrang energetic niya ngayon eh. At medyo matagal na pagod kaya nagkunwari ako nasasaktan at nangihina. Kamusta naman ang ginawa niya sa'yo? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Mas matindi nga ang mga ginagawa natin kaysa sa ginawa sa akin ni Sir Boris. Nagpanggap lang ako. Okay, mabuti naman. Nauuho ka ba? Oo, pero mamaya na yung tubig. Ikaw muna ang gusto ko para makalimutan kong ginawa namin ni Boris. Sige na please. Wika niya na naglalambing kaya pinagbigyan ko na rin. Nang makatapos ay sinabi ko sa kanya na doon ako matutulog sa kwarto ko dahil baka makaharata si Sir Boris sa aming nagiging pagkakaunawaan. Pumayag naman siya. Isang linggong naging paulit-ulit ang ganoong eksena. Papasok doon si Sir Boris at pagkatapos niya ay ako naman ang mag-aasikaso kay Lalyn. Nung lumipas ang isang linggo ay sabi ni Sir Boris, "Tara Eric, may lakad tayo. Magpapamasaya ko uli." Tumangulang ako at nagbihis. Saka kami tumulak papunta sa nasabing hotel. Nalaman ko kalaunan na isa pala sa mga board of director doon si Sir Boris, kaya siya VIP doon. Pagkarating doon, ay muling nagpapila ng 10 babae. Tumango sa akin si Sir Boris na sinasabing pumili na daw ako. Sabi ko naman, "Sir, ayos lang ba kung 3?" Napangiti naman siya at sinabing, "Tumataas ang appetite mo bata ah. Sige, 3 na kunin mo." Tapos pumili na ako ng 3 at dinala na nila ako agad sa isang silid. Doon ko lang na-appreciate kung gaano kagaganda ang mga dalagang naka-line up sa harapan namin. Natitigan ko na kasi isa-isa. Hindi kagaya noong una na hindi ako tumitingin ng diretso sa kanilang mga mata dahil nahihiya pa ako. Pero sa pagkakataong yon, ay niyakap ko na ang aking kapalaran bilang boy na katiwala ni Sir Boris. Pagkapasok nga sa silid, ay pinagtrabaho ko na sila ng todo at hindi rin ako nagpatalo. Noong makatapos ay gutom na gutom ako. Kaya pagkalabas ko ng silid, ay agad na rin akong bumanat ng kain doon sa mga pagkain na kahain sa labas. Nakita kong mas masaya na si Sir Boris sa nakikita niyang sumasabay na talaga ako sa kanya sa pagkain. Matapos namin doon ay sabi niyang may pupuntahan tayong beach party. Party ng dalagang ikakasal sa Makalawa. Sabi ko naman, "Hindi ba puro babae lang ang umaatin sa ganoong party, sir?" Sabi niya, "Oo, karaniwang ganoon. Pero ibang usapan kapag may utang sa akin ng pamilya ng babae at tila nakasanla ng buhay ng anak nila dahil sa lalim ng kanilang pagkakautang." Pumunta na nga kami sa isang mamahaling resort. Tapos may 4-story building doon kung saan may mga room. Naka-check-in raw doon ang dalagang ikakasal. Kasama ang mga kaibigan noon. Tapos nag-check-in kami sa katabi ng unit nila. Pero pang VIP ang unit namin. Naggulat ako dahil noong i-on ni Sir Boris ang TV ay CCTV monitor yon at 6 na hidden camera ang nakalagay sa kabilang unit
kung saan ang party ng ikakasal. Puro nga sila mga babae. Nanonood lang kami sa kanila habang nag-iinom ng wine. Tapos nag-iinuman din ang mga babae doon at may mga games. Hanggang sasabihin ni Sir Boris, "Ano Eric, may napili ka ba sa kanila?" "Ha? Anong napili sir?" "Pumili ka ng makakasama natin dito. Siguro yung naka-orange na dress po sir." "Okay sa akin yun." Pagkasabi ko noon, ay dinampot ni Sir Boris ang cellphone niya, tapos may tinawagan. Nakita ko sa CCTV monitor na dinampot ng bride-to-be ang cellphone niya, tapos sinagot ang tawag. Ang sabi ni Sir Boris, "Yung naka-orange ang isama mo dito sa kabilang kwarto." Nakita kong tumungo yun. Tapos may inilabas na espesyal na alak ang bride. Tapos pinaglalagyan ang mga baso ng mga kaibigan niya. Tapos sabay-sabay silang uminom. 10 minuto lang ang nakalipas, ay nakita kong tila nahilo ang mga kababaihan sa loob, maliban sa bride. Tapos inilalayan ng bride ang babae na kasuot ng orange, papalabas ng unit. Sabi naman ni Sir Boris, "Sige na Eric, salubungin mo na sila sa pintuan." Nagulat ako dahil alam pala ng bride ang mga mangyayari. Pagkapasok nga doon ay doon na naganap ang mga hindi ko inaasahan. Si Sir Boris ang nag-asikaso sa bride. Ako naman ay yung naka-orange. May malay naman yon, pero lasing at tumalaban din. Kaya naman nagtuloy talaga ang aming pagiging abala hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw. Nang makatapos ay tinignan namin ni Sir Boris ang monitor ng CCTV. Tulog pa ang mga kababaihan sa kabilang kwarto. Kaya sinabi ni Sir Boris, "Sige na Eric, ihatid mo na sila sa kabilang kwarto." Tapos may iniabot siyang cheque sa bride. "Congratulations Banji sa kasal mo sa Makalawa." "Salamat po Ninong." Sagot naman noong bride-to-be na mas lalo pang nagpagulat sa akin. Noong maihatid ko na ang dalawa sa kabilang unit, ay umalis na rin kami agad ni Sir Boris at umuwi sa mansyon. Doon ko na-realize kung gaano makapangyarihan ang pera. Ikakasal na lang, magagawa pang maagawan ng dangal dahil sa pera. 2 buwan ang nakalipas. Nagulat ako dahil naabutan kong nagsusuka si Lalene sa CR ng banyo niya. Masama raw ang pakiramdam niya. Kaya naman, bumili ako ng pregnancy test at nalaman namin nagdadalang tao siya. Pero walang makapagsabi kung si Sir Boris ba o sa akin. Noong sumunod na araw, ay pinahatid ni Sir Boris si Lalene papabalik sa pamilya niya. Ganoon daw ang kasunduan nila. Kapag nakaubuo na, ay ang pamilya ang mag-aalaga at magpapalaki sa bata. At kapag nasa 7 years old na ang bata, ay muli nang kukunin ni Sir Boris at doon na papatirahin sa mansyon. Para daw marami siyang maging anak na magpapatuloy ng kanya lang hasyenda. Malungkot kaming nagpaalam ni Lalene sa isa't isa at alam naming wala nang pwedeng mamagitan sa amin dahil hindi ko naman siya madadalaw, lalo at nakakulong din ang buhay ko sa loob ng mansyon at sa paglilingkod kay Sir Boris kung saan man siya pumunta. Ayun my loves, comment ka naman kung anong masasabi mo sa kwento nating ito. My loves, maraming salamat sa pakikinig mo at sana nag-subscribe ka na rin. Ingat ka palagi my loves. Bye bye!